Depensahan ang mga manggagawa. Yan ang hiling ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., partikular na sa Department of Labor and Employment, Department of Trade and Industry at Department of Economy, Planning and Development. Sa House Resolution No. 1291 na inihain ng grupo, hinikayat ang tatlong ahensya na ipagtanggol ang legalidad ng NCR Wage Order No. 27 o ang 85 pesos na aumento sa sweldo ng mga minimum wage earners sa Metro Manila. At tiyaking magpapatuloy ang lahat ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards sa regular na pagrerepaso at pagtataas ng minimum na sahod sa buong bansa. Sa bawat regional wage board po, ang chair niyan ay DOLE at ang vice chair niyan ay DepDev at DTI. Kung kaya't kinakailangan ho ngayon na yung ating regional wage boards outside Metro Manila na wala pa namang kaso, wala pang TRO, wala pa ring aumento yung ating mga kabayan, ay tuloy-tuloy lang na mag-process ng kanilang wage review at maiangat kagad yung sahod sa ating mga kababayan. Ayon sa TUCP, kailangang maproteksyonan ang mga manggagawa dahil umuugong umano na mayroon pang ibang mga employer na nais na ring dumulog sa korte matapos pagbigyan ng Pasig Regional Trial Court ang dalawang construction firm na pigilan ng 85 pesos na wage increase. Meron na kami mga balita na may iba't ibang mga employers na nagpa-file na ngayon sa RTC, sa iba't ibang RTC ng temporary restraining order, declaratory relief sa iba ating mga regional trial courts. Samantala, bukod rito, 6 na panukalang batas na nakasentro sa mga manggagawa ang inihain sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kasama na dito ang pag-oobliga sa mga employer na maging transparent sa job postings, pagpapataw ng mas mabigat na parusa sa mga hindi naguhulog ng benepisyo ng empleyado, pagtiyak na may nakasulat na employment contract at agarang paglalabas ng Certificate of Employment, mandatory na labor rights orientation para sa lahat ng manggagawa, pagpapalawig ng panahon sa paghahain ng labor cases at pag-aatas sa mga employer na magbigay ng detalyado at itemized na payslip sa bawat sahod ng empleyado. Ito ay bunga ng napakaraming sumbong ng mga manggagawa na hindi pinapatupad sa kanilang mga companies o kung saan sila nagtatrabaho. So with the aim na makorek itong mga seemingly small pero malaki ang impact sa buhay ng mga kamanggagawa natin. Umaasa ang mambabatas na sa kabila ng maliliit nitong panukala, maiiprioridad ito ng Kongreso, lalo na at para ito sa kapakanan ng kabuuang labor force sa buong bansa. Kung ito hindi pa umusad, itong mga simpleng mga panukalang batas na to ay hindi pa umusad under this administration, malinaw na mensahe yan. Ibig sabihin, even the simplest, yung pinakasimple na mga problema ng mga manggagawa, walang pakialam ang gobyerno. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.